Provincial Police Office kaugnay nitong malagim na nagsinapit ni basketball player Rene Baterbonia at nitong si Adini. Oo. Police Major Lorena Bautista, tagapagsalita at PIO Chief ng Aurora Provincial Police Office, nasa linya natin. Major Bautista, si Igan po ito. Magandang umaga po sa inyo at salamat. Magandang umaga po, Sir Igan, at welcome po. Opo, kayo po'y nasa DCBB sa one-on-one, walang personalan. Major Bautista, gusto lang linawin kasi minsan yung iba baka emotional, may natatanggap na mga impormasyon. Nung nakuha po ba ang labi nitong dalawang ito na basketball player, meron o bang bakal sa paa? Yes sir, based po dun sa sworn statement po na binigay ng ating responders from MDRRMO Dipakulaw as well as the lifeguard ng resort, ay sinabi naman po nila sa kanilang salaysay na wala pong naka-attach na weight sa kamay, sa anumang parte ng katawan po ng mga biktima. Sa paa, sa kamay, wala pong nakita na weights na nakakabit sa kanilang katawan. Opo. At alam po doon sa lugar na may sinasagawang training po ito mga basketball players sa dagat. Yung pong wala pong information ang ating kapulisan na meron pong activities po doon sa nasabing lugar ng pinangyarihan. Pero yung lugar na pinangyarihan, yung may-ari, alam po niya. Madalas ba doon ginagawa yung training sa basketball? Ay, hindi ko po masasagot, hindi sir, regarding okay. So, initial investigation niyo po, Major Bautista, anong naging cause nung lunod po? Sinasabi baka may foul play, yun ang nais malaman ng kanyang magulang. Pero sa inyo po, ito'y aksidente ho ba? Ano ba? Tumaas ba ang current? Yung lumakas ba ang agos ng dagat, ng alon? Yes, sir. Based on the investigation po ng ating PNP sa Dipakulaw, ay while the victims are undergoing activities doon sa seawaters, ay tinangay sila ng malakas na whip current papunta dun sa mas malayo at malalim na lugar po ng dagat. At dalawa lang ho ba yung naging biktima rito na namatay o may iba pang kasi kung sama-sama sila sa dagat at tinangay ng current, hindi ho ba pwedeng madamay din yung iba? Dalawa lang, sir, po yung dalawa lang, opo. At naging mabilis naman ho ba yung pag-rescue, yung pagsaklolo sa dalawang ito? Yes, sir. Agad nung pong nagkaroon niya po ng insidente ay sinikap po ng ating mga responders na sila ay ma-rescue at ma-retrieve po ang kanilang mga katawan. At agad din pong dinala sila sa pinakamalapit na ospital, sa Aurora Memorial Hospital. Opo. Although they undergone immediate medical attention and resuscitation, but that they hindi sila nakasurvive. Opo. Doon sa loob ng establishmento, meron ho ba naka-assign na mga sinanay para sa ganyang mga uri ng insidente, yung bigla ang pagkalunod? Meron pong naka-duty na lifeguard po, Opo. sir, sa lugar. Meron lifeguard ho. Ilan Yes. po? At ito ba'y mabilis nilang na-retrieve itong dalawang basketball player? With regard, sir, sa retrieval, sir, ang katawan po ni Rene ay na-retrieve ng 3:35 p.m. na po. At dinala siya ng hospital. Okay. While po si Divine ay 3:45 p.m. po, na-recover yung kanya. Kailan ho ba nangyari ito at anong oras ho, Major Bautista? At about 2:40 p.m. po nangyari po yung insidente ng pagkalunod po. So isang oras pa bago nakita yung kanilang labi. Yes, sir. Lumalabas po upon the recovery of the body of Rene ay less than an hour before it was recovered, while si Divine po ay 1 hour and 5 minutes before siya na-recover. Tapos na ho ba ang investigation ng Aurora PPO? So ngayon, sir, hindi pa po tapos Hindi ang pa. investigation. Oo. At ang
pong Provincial Director sa pamumuno ni Police Colonel Percival Pineda ay Opo. nagkaroon po ng case conference kahapon Okay. with the Chief of Police ng Dipakulaw MPS, team leader po ng Aurora Police Provincial Unit, Regional Police Forensic Unit 3, CIDG at ang ating agent in charge, Aurora District Office ng NBI. Opo. Para po magkaroon ng further investigation on the case. Hapon din po, sir, ay nagkaroon din sila ng ocular inspection po doon sa place of incident. Okay, ang direction ho ba ng further investigation, pananagutan nung may-ari ng establishmento o maging sa eskwelahan? Of course, sir, we are looking for that, sir. Kaya Oo. po yung ating different law enforcement agencies Oo. working together para po makita kung mayroon pong negligence po itong mga involved po ng mga establishment and the Oo. school administration. So ngayon po, ito'y maituturing pa rin, Major Bautista, na aksidente at hindi Yes. ho foul play. Walang ganon, walang nakita. Yes, sir, kasi based on the investigation and the sworn statement po ng biktima ay talagang aksidente po yung nangyari at hindi inasahan. And then, wala silang nakitang foul play. Oo. Anumang bruises after the recovery of the body. Actually, sir, yung pong we already retrieved the CCTV footage Oo. for the rescuers, MDRRMO, as well as the resort. At ito po ay currently undergoing forensic examination. Okay. Doon malalaman kung ano yung naging activity Yes, sir. bago po yung aksidente. So ngayon po, nakipag-ugnayan po ba tayo sa mga kamag-anak na? Lalo na dito kay Rene, kasi si Divine nasa Nigeria yata yung mga relatives. Pero dito kay Rene po, nakikipagtulungan naman po ang ating Aurora PPO. Ang Aurora PNP po ay giving necessary assistance po dito Okay. sa pamilya po ng mga nasawi. Major Bautista, yung ban lugar talaga pong masama ang panahon nung araw na nangyari itong aksidente? Ayun, sir, nung araw na aksidente nung Monday po ay maganda po ang panahon Okay. dito sa Aurora at wala naman pong anunsyo ng low pressure area or gale warning during that time. Oo. Talagang dinadayo po yung coastal area dan, ang Aurora. Yes, sir. Maganda. Major Bautista, salamat po sa pagpapaliwanag at medyo may mga nalilinawan tayong issue. Ingat po kayo. Welcome, sir, at God bless. Major Lorena Bautista. Siya po ang tagapagsalita at PIO Chief, Aurora Provincial Police Office. At sa hanay po ng ating mga police na nagkaroon ng initial investigation. Di pa po tapos, ha?